Sa Lipa, Batangas, noong 1877, ang 16 na taong gulang na si Rizal ay nabighani kay Segunda Katigbak. Isang 14 na taong gulang na mayroong kaakit-akit na mga mata. Ipinakilala sila ng kaibigang si Mariano Katigbak. Ang kanilang maikling pagkikita ay nagdulot ng unang pag-ibig ni Rizal. Ngunit, nakatakda ng ikasal si Segunda kay Manuel Luz. Kaya naman, iginalang ni Rizal ang pangako nito at nagkahiwalay sila. Si Segunda ay naging mahalagang alaala ng inosenteng pag-ibig ni Rizal. Noong 1880 sa Maynila, nakilala ng 18 taong gulang na si Rizal si Leonor Rivera, anak ng kanyang amain. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng 8 taon. Karamihan ay sa pamamagitan ng sulat habang si Rizal ay nasa Europa. Si Leonor ang naging inspirasyon ni Maria Clara sa librong Noli Me Tangere. Dahil sa panggigipit ng pamilya, pinakasalan ni Leonor ang isang inhinyerong Ingles na nagdulot ng kalungkutan kay Rizal. Ang kanilang kwento ay isang trahedya ng pag-ibig na nahadlangan ng panlipunang balakid. Habang nag-aaral sa University of Santo Tomas, si Rizal ay naging malapit sa kanyang kapitbahay na si Leonor, Orang Valenzuela. Niligawan niya ito sa pamamagitan ng liham pag-ibig na ginamitan niya ng invisible ink. Ngunit ang panliligaw na ito ay maikli lamang. Maaaring dahil abala rin ang puso ni Rizal kay Leonor Rivera noong mga panahong iyon. At ipinapakita nito ang pagtuklas ni Rizal sa pag-ibig noong kanyang mga taon sa universidad. Sa Madrid noong 1882, Don Benedito Rizal, muli naman tayo nagkita. Oo nga, Don Pablo. Salamat at patuloy ka pa rin sa iyong pagiging matulungin. No problema. Lika, tumuloy ka. Gracias, Don Pablo. Ipinakilala si Rizal kay Consuela Ortega y Rey, ang maganda at matalinong anak ng dating alkalde ng Maynila. Humanga si Rizal sa kanya at inaalay pa ang tulang a la Señorita Coer. Bagamat may pagkakagustuhan, pinili ni Rizal na huwag palalimin ang relasyon marahil dahil sa damdamin niya pa rin kay Leonor Rivera at upang iwasan ang pagiging karibal ni Eduardo de Lete, nanatili na lamang silang magkaibigan. Sa Japan noong Pebrero 1888, nakilala ni Rizal si Seiko Osae. Konnichiwa, watashi wa Dr. Rizal. Sorry. O tinatawag na Osei-san. Siya ang naging interpreter at gabay ni Rizal sa kultura ng Hapon. Sa payapang Japan, umusbong ang malalim na pagmamahalan sa pagitan nila. Ngunit dahil sa dedikasyon ni Rizal sa kanyang nasyonalistang ideal, kinailangan niyang lisanin ang Japan. Ang kanilang paghihiwalay ay isang madamdaming pamamaalam. Habang naninirahan sa London, pansamantalang tumira si Rizal sa pamilya Beckett. Doon, nagkaroon siya ng panandaliang paghanga kay Gertrude Beckett, ang anak ng kanyang landlady. Tinawag niya itong Getty. Ngunit ang pangunahing focus ni Rizal ay ang kanyang mga gawain at ang kilosang nasyonalista. Ang kanilang koneksyon ay nanatiling magaan at hindi lumalim. Sa kanyang ikalawang pananatili sa Brussels, tumira si Rizal sa pamilya Jacobe. Nagkaroon ng pagtingin sa kanilang pamangkin na si Susan
Jacobi. Nagustuhan nila ang kanilang pagsasamahan. Ang kanilang koneksyon ay naging pahinga para kay Rizal, ngunit hindi ito umusbong sa malalim na pag-ibig. Nalungkot si Susan sa pag-alis ni Rizal. Sa Biarritz, France noong 1871, bumalik si Rizal upang magbakasyon sa Biarritz. Siya ay bisita ng pamilya ng Bausted na mayroong 2 anak na babae at isa na dito ay si Nelly. Niligawan ni Antonio Luna si Nelly. Ngunit mas pinili ni Nelly na ibigin si Rizal. Nagkaroon ng away si Rizal at Antonio dahil may nasabi si Antonio na hindi kanais-nais tungkol kay Nelly. Nagkasagutan sila at hinamon ni Rizal sa isang laban. Hindi rin nagtagal ay napagtanto ni Antonio at humingi ito ng tawad kay Rizal. Ngunit di rin nauwi sa kasalan sina Nelly at Rizal dahil sa kanilang magkaibang paniniwala sa relihiyon at naging sanhi ng kanilang paghihiwalayan. Sa dapitan noong Pebrero 1875, nakilala ni Rizal si Josephine Bracken na sumama sa kanyang ama-amahan. Nagkaroon sila ng malalim na koneksyon at namuhay bilang mag-asawa sa dapitan. Nawalan sila ng anak at si Josephine ang naging huling kasama at suporta ni Rizal hanggang sa kanyang kamatayan. May mga tala na nagsasabing sila ay ikinasal bago ang kanyang pagkamatay. Tago mo rin tiyan mo. Yan. Tayo ka muna. Kailangan natin to. 1, 2, 3. Usap-usap. Sa dami na natin napuntahan na doktor. Wala pa rin nakapagpagaling sa'yo. Kausapin mo rin kasi Angie. Bayaan mo anak. Ganoon. Yan, ganyan lang. Tawa-tawa na lang kayo. Hindi mo ganyan-ganyan, G. Tawa-tawa na lang, yeah. Tapik-tapikin mo. Game. Usap-usap lang muna. Sige, usap-usap lang. Tapos tawanan. Oh. Tapos sinya-sinya sa kamay, pay. Tapos yan na, taasan ng busas na. Tapos tayo isa, sino magtayo? Yan. Tapos suntok. Yan, suntok ka na, pay. Bug. Tapos opo. Nagtawa man siya pa. Yan. Okay yan. Okay yan. Sige, usap-usap lang muna. Ako lang magsasabi pag may pagkamay na. Pagkamay ka, Rold. Pagkamay ka, Rold. Yan. Tapos yakap. Tapos yan. Halik. Ako si Mr. Suave. Nilakad pre. Parang nag-iisip ka. Ayaw, di gano'n sarap. Nag-iisip naman siya dyan Hindi ko siya pwedeng pakasalan. 1, 2, 3. Yakap. Nakangiti din kasi Nick. 1, 2, 3. Game. Game. Ikot. Pwede na yan, pre. Ay, okay na. Okay na. Kala ko hindi pa.
Tapos, Tapon. Sulat. Tapos, ano, isip-isip. Okay. Konnichiwa, Waratishiwa. 1, 2, 3, action! Ano kaya? Ayos! Go. 1. Hindi ka lang gusto may ano, o doon ka na magtitig sa puno. Oh. Bubo. Ang takal naman ng video na to. Wag ko i-post, pre. Wag ko i-post. Paalisin mo sila Mary dyan. Oo, hindi tayo na... Meron talaga kasi kayo, Mare, para matapos tayo. Minta din, para din ang tadlaw niya dyan. Baluga ka? Ang pasko sa ito pag matapos to. Tanong mo. Anong Angeli, ano yan? Kali mo daw tilador, pre. May bag kasi, tagalin mo lang. ito lang tanggalin, oh. Wala. Balikan natin mamaya. Design na yan. Para mukhang katotohanan ko. Kita yung chinas ko, Pai? Hindi lang? Yan. 1, 2, 3.